Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome po rito sa ating YouTube channel. Nako mga kababayan, eto na. Pag-usapan ho natin itong si... Ano ba? Pwede ba natin tawagin ano to? Senador Robin Padilla 2.0 ba? Sino ba? Ako naguguluhan ako eh. Parang ang dami kasing Robin Padilla at parang ang daming kandidato na Robin Padilla 2.0 eh. Sino ba gusto niyo tawaging Robin Padilla 2.0? Philip Salvador o Willie Rebillame? Mamili kayo. Eto mga kababayan ha. Excuse me. Pag-usapan ho natin itong si Willie Rebillame at itong siyempre, pinakamalupit, pinakamagiting nating number 1 senador. Pinakamarami hong nakuwang boto sa kasaysayan ho ng balat ng lupa, ng Kalawakan. Senador Robin Padilla. Pag-usapan ho natin ito kasi nagkaroon ho ng press conference itong si Willie Rebillame. Naaalala nyo nung tinanong siya ng babae, reporter or media na kilala ho kayong artista, ganyan ganito, ano kayang magandang batas ang gagawin niya para maalala na pag yung batas na yun, naalala ng tao, Willie Rebillame yan. O, di ba, hindi nasagot ni Willie. Ibinalik lang doon sa reporter. Ano ba yan? O, ngayon, eto matindi. Nako, bumawi si Willie, ha? Handa yatang ipakulong si BP Inday Sara Duterte. Pag siya'y nanalo ng senador, etong darating na halalan. Kasi, syempre, sabi ni... Pastor Villanueva. Sabi ni Senador Villanueva, June 2, 2025, 3 p.m. na sisimulan. Or after na ho ng sona ni Pangulong Bongbong ng July. So, po pwedeng August. Pa-bare months na. Excuse me. Eto syempre may bago ng senador nun. May mga nag-exit na rin. Or merong mga senador pa rin nun. Halimbawang manalo raw si Willie Rebillame at siya magiging isa sa mga hukom, judge, doon sa gagawing impeachment trial. Kasi magiging hukom lahat ng mga senador na yan eh. Magsusot ng parang panghukom yan eh, parang toga. Naalala niyo yung mga suot ng senador nung in-impeachment trial si Erap o tsaka si Chief Justice Corona. Di ba mga nakapantoga sila? Yung parang sa hukom. O ganyan naman susot yung mga yan. So, ibig sabihin, pag nanalo si Willie Rebillame, huwag naman sana. Dali, mag-knock on the wood tayo. Kailangan daw sa kahoy eh. Saan ba kahoy ito? Kunyari lang, manalo. Syempre makikita niyo si Willie Rebillame, nakapanghukom doon. Si Willie Rebillame, mahigit. Ano ba yan? Tapos si Philip, alimbawa, manalo, no? Wag din naman sana. Nakikita nyo, nakapanghukom, nakaptoga. Isipin nyo. Si Willie Rebillame, handa yatang ipakulong si BP Inday Sara. Matindi sagot, mga kababayan. Pakinggan nyo, ha? Pakinggan nyo. Tapang nga mga on that right now. Una, hindi pa ako senador. Hindi ko pa alam kung ano yung ebidensya. Hindi ko pa alam kung ano yung mga mangyayari. Kailangan makita ko muna yung reklamo. Kailangan makita ko ano yung pinapile sa Vice President. So, di ba? There's a law. May constitution. I will follow the law. I will not follow my emotion, my friendship, kung kanino man. Ang susundin ko dito, kung ano yung sinasabi ng batas at kung ano yung ebidensya. Kung guilty, ano gagawin ko? Di ba? Susundin ko yung tama. Pero kung di guilty, dito na ako sa hindi guilty. Mahirap kasi mag-comment right now. Una, I just wanna tell you, hindi pa ako nakuupo sa Senado. So, it's hard to comment on the impeachment. At wala pa akong nahahawakang reklamo about ano. Even the Senate President, hindi ba nga, kailangan daw yan sa June 2 na gawin para malaman natin lahat ng reklamo. Mahirap kasing madali na isang bagay na biglaan eh. Pinag-aaralan niya. Sa katandaan niyo po ito, yan din sa pangalawang presidente. Pangalawa, vice presidente po ang kinakasuhan dito. Napakabigat na decision ito sa bawat senador. Actually, alam ko, impeach na siya sa Congress, pero
Is she guilty? Hindi pa eh. Wala pa eh. Wala pang mga trial. So about the impeachment, I'm sorry, I cannot comment on that. I don't have the evidence and I don't know what's the cause of this impeachment. Yun lang. Uy, matindi yun, ha? Matindi yung binitawan ni Willie Rebillame na yun. Ha? Sabi niya ang hirap magsalita, pero kung sakaling senador na ako noon at mahiring na, may kaso na, ongoing na, kung guilty, doon ako. Sa guilty. Kung hindi, hindi. Mahirap kasi yung mag-aano ka na, hindi mo pa naman nalalaman ng mga ebidensya, wala pa akong hawak. Tapos sabi niya, hindi raw siya babatay sa mga friendship. Kasi tropa niya si Digong. Anak si BP Inday Sara. Babatay raw siya sa mga ebidensya. Sa pag-iimbestiga do sa hearing. Matindi yan, ha? Ang tanong, totoo ba? Ang tanong, totoo ba na hindi mangingibabaw ang pagiging magkaibigan? Yun ang tanong. Pwede ba namin sabihin, di na kayo nasanay kay Papa Willie? Parang di nyo makilala, nagjo-joke-joke lang. Parang di na kayo nasanay. Alam nyo naman pala, biro sa programa, pinaniniwalaan yung babatay talaga siya sa ebidensya at hindi mangingibabaw ang mga friendship. Parang di na kayo nasanay. Ang tanong, totoo ba yung sinasabi, nagagawin? Pero, sa kabilang punto, sa kabilang may point siya rito, kung totoo yan. Tama nga naman, hindi naman dapat mangibabaw ang pagiging magkaibigan, dapat sa totoo. Kung lalabas sa ebidensya, kung lalabas sa hearing, excuse me po, kung lalabas sa hearing, mga ipapakita ebidensya, talagang may katiwalian, nagkaroon ng graft and corruption sa OBP at sa DepEd through BP Inday Sara Duterte, bakit ka magnono? Yun talagang lumabas, napatunayan. Diba? May point dito si Willie Rebillame. Ang ano na lang natin dito, kung totoo ba yung sinasabi niya yun ang gagawin niya pag nangyaring naging senador siya. Kasi ngayon, madali sabihin niya, laway lang puhunan yan eh. Diba? Laway lang puhunan eh. Kesa naman dito. Kesa naman dito kay Robin, pakinggan nyo. Definitely. Opo, siguro naman po, napaka-plastic ko naman. Kung sasabihin ko po sa inyo, pag yan ay umakyat sa Senado, mag-iisip pa kayo kung ano iboboto ko. Definitely po ako po ay pabor sa sinasabi ng ating Pangulo. Ako po ay pabor para sa ating pangalawang Pangulo. So you will vote no for impeachment? Definitely. Ngayon pa lang po, alam nyo na po. Yun naman ang matindi. Yun naman ang matindi, mga kababayan. Oo. Matindi sa kabubuhan. Isipin mo. January 30 niya sinabi to dun sa rally ng Iglesia ni Cristo. Yung peace rally nila. In-interview siya ng mga media. Tinanong siya ng reporter media. So, definitely po, no ang sasagot nyo. Definitely. Alam nyo na yung sasagot ko. Isipin mo. June or July pa magsisimula ang impeachment trial ni BP Inday Sara Duterte. Kapag tinrial na yan, lahat ho ng abogado na nando doon, sa kanilang posisyon, maghuhukom yan, magja-judge. Pakikinggan lahat. Trial, pag-uusapan, mga babase sa mga hatag na ebidensya, kung talaga nagkaroon ng korupsyon, ganito, ganyan. Ngayon, si Robin, ang sagot naka-ready na. Alam nyo na, sagot no agad. Ano daw? Isipin mo, nakano agad si Robin? Ibig sabihin, kahit wala pa yung ebidensya, hindi niya pa alam kung paano gugulong, kung paano mapapakita, kung ano mapag-uusapan dyan sa impeachment trial, no pa rin ang sasagot niya. So, dapat to mag-inhibit, umalis dyan. Kasi bias na nakapagsalita na siya ng tapos agad na ganito eh. So, hindi na siya dapat maging hukom dito. Para bang
para bang ang dating may isinampang kaso, didinggin ng koorte ng judge. Porkit kakilala niya, kapitbahay niya yung nasasakdal, hindi pa man nagsisimula ang trial, alam niya na ihahatol sa kapitbahay niya, not guilty na. Kasi kapitbahay niya. Wala, ito si Robin talaga, ano? Nakakadismaya, ano? Nakakadismayang, nakaka-turn off na hindi maintindihan. Halo-halong emosyon. No? Ibig sabihin, bumabatay siya hindi dahil sa mga ebidensya na ilalabas doon sa impeachment trial. Bumabatay siya kasi, tropa niya, anak ng tropa niya, ni Digong. Ito naman si Willie, sabi niya, hindi raw siya babatay sa pagiging magkaibigan, babatay siya sa mga ebidensya. Kapag guilty, guilty. Kapag no. Ang tanong, kung totoo yung bang gagawin niya, yung sinabi niya ngayon. Kasi madali nga sabihin niya yan eh. Laway lang puhunan eh. Mahirap kung nandoon na mismo actual, kung ano mangingibabaw sa'yo, katotohanan. O yung pagiging magkaibigan ninyo. Ni Digong, di ba? Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po samantalangin yung lingkod, Dos Crisulo. Lagi natin tatandaan doon, follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.